Good evening po sa lahat. Balita at tawanan na. Marami na pong nakatutok sa kanilang mga gadget upang panoorin ang ating programa. Oras na naman upang kalimutan ang ating mga problema. May mga sariwang balita na naman tayong napapanahon na dapat yung malaman. Sa segment ng Batian na, babatiin natin ang mga abangers na grupo na palaging sumusubaybay sa atin. Mawawala ba mga birthday greetings sa mga may kaarawan? At sa tawanan na, maghahalakhakan na naman tayo sa mga bagong joke na ating inihanda para sa inyo. Abangan din natin kung sino ang naging kakwentuhan ni Bro Rick sa segment ng Bisita Ko To. At sa yung pala yun, dagdag kaalaman, may panibago na naman tayong matutunan, kaya simulan na natin. At sa ulo ng mga balita, senatorial lineup ng administrasyon sa election 2022 inihahanda na. Justice Secretary Guevara nanindigan na pwedeng kasuhan ang Vice President. Preventive measure versus Delta variant iginiit ng mga senador. Handog dugong alay, dugong buhay para sa maayos na kalusugan. Rapper ng Chichirya ang ginawang pantapal sa sugat ng sinaksak na lalaki sa New York. At sa detalye, senatorial lineup ng administrasyon sa election 2022 inihahanda na. Ang mga mapipili ay ibabatay umano sa kanilang track record sa pagsisilbi sa mga tao, integridad, kakayahan at pagmamalasakit sa mga mahihirap. Meron na umanong shortlist ang administrasyon na pinagpipilian para sa 12 kandidato na susuportahan ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa senatorial race sa election 2022 ayon sa isang opisyal ng PDP Laban. President Rodrigo Roa Duterte is now finalizing his senatorial lineup composed of re-electionists, returning senators, cabinet members, and prominent personalities. Pahayag ni Eastern Samar Governor Ben Ibardone, PDP Laban Vice President for Visayas. Kasama sa listahan ng pangalan nila Public Works and Highway Secretary Mark Villar, Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Presidential Spokesperson Harry Roque, Transportation Secretary Arthur Tugade, Labor Secretary Silvestre Berry III, at Cabinet Secretary Carlo Nograles. Maging sina House Deputy Speaker Loren Legarda, Information and Communication Chief Gregorio Hunasan. The second, Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Subiri, former Senador J.B. Ejercito, Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhar Abalos, Presidential Anti-Corruption Commission Greco Belica, at Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar. Pasok din sa mga pinagpipilian ang TV host na si Willie Revillame at aktor na si Robin Padilla at broadcaster na si Rafi Tulfo. Ayon kay Ibardone, ikakampanya ni Duterte ang mga kandidatong susuportahan ng PDP Laban. Ang mga mapipili ay ibabatay umano sa kanilang track record sa pagsisilbi sa mga tao, integridad, kakayahan at pagmamalasakit sa mga mahihirap. Hindi naman masabi ni Ibardone kung kailan magiging pinal ang listahan ng 12 magiging kandidato ng administrasyon sa senatorial race. Pero nitong nakaraang linggo, sinabi ni Revillame na may mahalagang desisyon siyang ihahayag sa unang linggo ng Agosto. Bagamat hindi niya sinabi kung tungkol saan ang kanyang sasabihin, inihayag naman ng TV host, mahalagang desisyon ang gagawin niya sa kanyang buhay. Nakiusap din siyang huwag maliitin ang mga artistang sumasabak sa politika. Justice Secretary Guevara nanindigan na pwedeng kasuhan ang Vice President. Naninindigan si Justice Secretary Menardo Guevara sa naon niyang posisyon na walang immunity from suit ang Vice Presidente ng bansa. Pero paglilinaw ng kalihim, hindi ito reaksyon sa sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na bakit tumakbo siya bilang Vice Presidente sa election 2022 para makaiwas sa mga asunto. Sa mensaheng ipinadala ni Guevara sa mga mamamahayag,
binalikan ng kalihim ang kanyang sinabi noong 2019 na walang immunity sa kaso ni Vice President Leni Robredo, nakabilang sa mga respondent noong kaugnay sa reklamo tungkol sa tangka-umanong pagpapatalsik kay Duterte sa pwesto. Noong nakaraang taon, ibinasura ng DOJ ang naturang reklamo labang kay Robredo dahil sa kakulangan ng ebidensya. When Vice President Robredo was included in sedition charges in 2019 in connection with alias Bicoy's allegation, I remarked that the Vice President was not immune from suit under the present Constitution. My opinion on the matter has not changed, ayon kay Guevara. Pero nilinaw ni Guevara na hindi ito tugon sa naging pahayag ni Duterte kaugnay sa posibilidad na tumakbo siyang vice presidente sa 2022 election para makaiwas sa mga posibleng kaso na kanyang haharapin kapag natapos na ang termino niya bilang Pangulo ng bansa. Please note that I am not commenting on PRRD's recent statement about his belief on the Vice President immunity from suit, which I consider as part of a political statement rather than a legal conclusion on his part, paglilinaw ng kalihim. Paniwala naman ng Malacanang ang pahayag ni Duterte ay opportunity to challenge jurisprudence. Dati nang sinasabi ng Korte Suprema na mayroong immune from suit ang mga nakaupong presidente kahit hindi ito malinaw na nakasaad sa saligang batas. A Vice President has no immunity from suit. That is rewriting the Constitution, the law, and even jurisprudence, ayon kay National Union of People's Lawyers President Edry Ulalia. So the claim is either a Freudian slip or betrays premeditated naughty intentions, for now he is not running, now he is running plans for Vice President. So either way, he can try to hide but he cannot run. Dagdag niya. Preventive measure versus Delta variant, iginiit ng mga senador. Hinimok ng mga senador ang gobyerno na magpatupad ng mga alituntunin upang maiwasan ang pagkalat ng mas nakakahawang Delta variant sa bansa. Para kay Senador Nancy Binay, makakamit na ng bansa ang tipping point sa pagpasok na nasabing variant sa bansa. Hindi lang naman COVID ang concern ng lahat ngayon. We are already full with other things beyond our control. The rising COVID cases continue to strain hospitals, and the new variants will definitely put more stress on our already overburdened public health system, pahayag ng senador. Anya, dapat pagtuunan ang mahigpit na border control. The Department of Health has to prepare for the possibility of our fully vaccinated healthcare workers acquiring the Delta variant. I hope government finds practical ways to protect our healthcare workers dahil sila ang mas exposed at mas prone sa infection because of the high viral load in hospitals. Ramdam mo sa kanila ang frustration at desperation, dagdag pa ni Binay. Iminungkahi naman ni Senador Francis Pangilinan ang pagpapatupad ng pinakamahigpit na lockdown classification sa Metro Manila. Upang maiwasan ang sinapit ng Indonesia, baka kailangan ng enhanced community quarantine sa NCR. Pakinggan natin ang mga health expert at Pangilinan. Dapat na mahigpitan ang regulasyon sa closed-door facilities. Ayon kay Senador Sani Angara, ang importante is private establishment. Regulate numbers of persons in their spaces like shops, gyms, buildings, etc. Otherwise, the Delta variant will spread quickly indoors, saad ng senador. Sinabi rin ni Senador Aquilino Coco Pimentel III na dapat magpatupad ng polisiya na magpapahintulot lamang sa mga essential activity. Dapat ang guiding principle natin is essential. General rule, stay at home, exception, go out only for essential activities. Always remember, wear mask and keep distance. Punto nito. Sa kabuuan, 35 na ang kaso ng Delta variant sa bansa, kung saan wala rito ay mga aktibong kaso. Handog dugong alay, dugong buhay para sa maayos na kalusugan.
nagsagawa ng bloodletting at tanggapan ni Quezon City Councilor Hero Bautista nitong nakaraang Sabado. Isa lamang ito sa may tuturing na quality project ng masipag na si Hero. Isinagawa ang nasabing proyekto sa covered court ng Barangay San Isidro Galas sa pakikipagtulungan ni Barangay Captain John Reyno at ng kanyang mga kagawad na may tema na Donate a Blood, Be a Hero. President sa nasabing okasyon ang hepe ng Galas Magilas, Station 11 na si Lieutenant Colonel Elizabeth Asmin, kasama ang kanyang magigiting na kapulisan upang panatilihin ang katahimikan at kaayusan ng paligid. Ang mga doktor at nurse ng Makati Medical Center ang nagsagawa ng naturang bloodletting activity na dinaluhan naman ng maraming tao. Kaugnay ng proyektong ito ay nagparapol din ng mga mountain bike ang magaling na konsihal sa mga nagpa-participate sa nasabing programa at nagbigay din ng mga grocery items sa mga nagsilahok. Natapos ang programang masaya dahil alam ng karamihan na may maidudulot itong pagdugtong buhay sa mga mangangailangan ng dugo sa hinaharap. Rapper ng Sitsilya ginawang pantapal sa sugat ng sinaksak na lalaki sa New York. Rapper ng Sitsilya pantapal sa sugat na sinaksak na lalaki sa New York. Nailigtas ang buhay ng isang lalaking sinaksak matapos gumamit ang isang pulis ng rapper ng Sitsilya at Scotch tape para ipantapal sa kanyang sugat sa New York, USA. Sa video na kuha ng New York Police Department, makikita na duguan at nakasalampak sa gilid ng kalsada ang lalaking biktima. Tinamaan ng kanyang baga sa pagkakasaksak sa kanya. Maya-maya rumisponde ang mga pulis. Pero dahil walang available na medical kit noong mga oras na iyon, gumawa ng remedyo si Police Officer Ronald Kennedy. Itinapon ni Officer Kennedy ang laman ng Sitsilya, saka siya nagpakuha ng tape. Gamit ang mga ito, tinapal niya sa sugat ng lalaki para tumigil ang pagdurugo nito. Nanatiling nakatapal sa sugat ang plastic wrapper hanggang sa dumating na ang mga tauhan ng emergency medical services at nilagyan ang lalaki ng maayos na bandage. Itinakbo sa ospital ang biktima kalaunan. Ayon sa NYPD, isinaad ng isang attending physician sa Harlem Hospital na naisalba ang buhay ng biktima dahil sa aksyon ng pulis. Hindi agad naglabas ng impormasyon ang NYPD tungkol sa krimen at kung nahuli ang suspect na nanaksa. At sa bisita ko to, panoorin natin kung sino ang pinuntahan upang makakwentuhan ng ating masipag na kasama na si Rick. Magandang gabi po ulit sa ating mga manonood. Andito na naman po tayo sa Balita at Tawanan. Nagbisita ko to. So, medyo kakaiba tayo ngayon dahil ang ating bisita ay pare, no? Well, hindi naman na most of the time may mga religious, no? This is the first time that we have a religious person that we are going to interview. Most of the time po kasi ang in-interview namin, government officials, politicians, police officers, or chief of police, or chief of fire protection. So, Bureau of Fire Protection. So ngayon, ang ating interviewin ay isang pare na maraming ginagawa sa ating community, lalo na dito sa kanilang nasasakupan sa Barangay Damayan Lagi. So, without further ado, ito po, si Father Stephen Mifsud. So, magandang gabi, Father. Magandang gabi, Kuya. Yeah, magandang gabi po. So, si Father Mifsud, ang ano po bang ano niyo rito, Father? Ang pinaka-position niyo? Ako dito ay formator sa aspirants at Okay. discernment. Tapos tagalaga ng 13th Street at saka ang fondo ng charity fund Yan. ng, So, ng aming congregation. ng kanilang congregation. So, by the way, ang congregation nila is Missionary Society of St. Paul. So, si Father ay ang kanilang, kumbaga, treasurer ng ating, ng kanilang congregation. And siya rin ang may hawak ng charity with regards sa kanilang community. So, how are you, Father? And kamusta po ang ating nasasakupan? Oh, maraming challenges, no? Lalo na sa noong 2 years, no? Almost. Yeah, Sa pandemya, maraming tao doon sa 13th Street walang trabaho o may sakit. Yes.
konting pera. So, nahihirapan talaga sila. So, we try to help what we receive, ang providence ng Diyos galing sa abroad, galing sa mga Pilipino na meron silang contribution every month. So, parang tithes. Pero meron konti na every month they give 5,000 or they give 1,000. So, itong pera, we use them for the ginagamit para sa For charity. for charity. Oo. Yeah. So, kaya namin nalaman itong community nila Father ay bibigay ng charity with regards dun sa kanilang community, no? Kasi matunog sila pagka may kailangan, actually kahit hindi taga rito, no, lumalapit ka nila Father, no? They are coming here to ask for help and donation as well. Some of them are sick people. Opo. So, yun. So, marami pong lumalapit kanila, Father. So, Father, bukod po doon sa charity ninyo na yung pag-aabot ng mga tulong, ano pa po ba yung naging ninyo? Naging part ng programa ninyo, no? Na para sa mga tao. Ang programa natin in the beginning, no, sa pandemya, it was giving of food. So, bumili natin ng maraming pagkain, rice, bigas, tapos gulay, minsan karne din. And we transformed our chapel into a warehouse of goods. So we used to give around 150 na Food packs every week. Minsan it was 400 kasi sa Isla Noa, sa 13th Street, so maraming. So that was the beginning, no? Tapos meron kaming COVID dito, so we stopped for 1 month. Yeah. So, Alam mo ba? may tinamaan sa kanila, Father, sa community nila. So, yun. So, pagkatapos noong October, kasi walang klase, normally we have scholarship program. Pero this last year, walang scholarship program kasi walang pasok face-to-face. So, ang ginamit namin ay we use that money to establish a computer center, no? Dito maraming computer. We bought 8 computers and bagong computers. So ang mga bata sa 13th Street na walang gadget o walang signal, walang pera sa gadgets. So pumupunta sila dito para mag-aral ang online classes araw-araw. So, meron different times, different schedules. So, in all, we had 56 students. Not every, maximum dito is 15 students. So, pero So, by schedule, Father? may schedule sila. Kasi computers meron 13, no? 13 computers available. So, minsan meron na may gadget pero walang signal, pumunta dito para Sa makiki-wifi na lang. Okay. So, it was the way how to help ang mga bata para tumulong sila. So, ngayon ay holiday, so break. Yeah, vacation leave ng estudyante. So, medyo tahimik ang kanilang lugar ngayon. But then, bukod po doon, bukod sa pagtulong nila with yung papahiramin nila ng mga computers, no, they are going here, no, dito sila nag-aaral. And besides doon, may mga brothers din na nagtutulong sa kanila if in case they cannot understand their studies, no, yung mga lessons. No? Lalo-lalo ng mathematics. Yeah, Sobrang especially mahirap mathematics. online. So, meron isang pari at mga brothers na they give tutorials Wow! sa Sabado. Sana matagal ko nang nalaman to, Father, no, nung nag-aaral pa ako. Okay. Meron kaming dividers. So, lahat ng protocols na naobserbahan. No? Yes. So, they are observing protocols here, no? Actually, pagpasok pala sa pintuan, may alcohol, body temperature, chinek lahat. At yung kanilang mat, inaapakan, no, meron yung
solutions. So maraming para na sumunod at makatulong sila, no? Actually, meron pa silang ginagawa na every time na nagkakaroon ng storm, no? Thunderstorm, storm, no? Lalo na yung pagka-flood, kasi this is flood-prone area, yung barangay namin, they are letting the people of 13th Street, Islalowa, so here in our barangay Damayan Lagi, no, na gamitin yung kanilang facility to be the evacuation area. Oo. So, magaling yung actually totoo lang mga kakwentuhan, no? Ang kanilang building na pinapagamit, this is bago. No? Bago. Sobrang Bago. No? And I remember the first thing na nung nabuksan nila ito, ang unang gumamit ay ang tao. No? Not them. Yung tao. Before the blessing. Yeah, before the blessing, no? So ang gumamit ay tao. So the blessings are the people. Opo. Yeah. That's, actually, they were wet, no? So, ang tubig ay... Yeah. So they are totally wet because of the flood, no? So medyo ginawa lang talaga nila to for the people, tong building na to. No? So There some of it, were 150 na evacuees. no, that's the maximum, Father, no? So they cater 150 evacuees, no? 150 families, mga kabayan. So grabe, ganun sila tumulong sa community natin. So bukod dun, Father, meron pa kayong mga simple programs na binibigay para sa mga bata, especially pagka meron mga church activities. Oo. Dati, we were doing parang catechism at formation dito in small groups kasi bawal ang Yes. mass gatherings. So, minsan dito, 20 lang o sa labas. Depende sa situation ng quarantine, no? Yes. So, may activity sila para these last months, pero we had to tumigil, to stop kasi may cases ng COVID. So, lahat ng meetings ngayon ay online. Yeah, okay. Tapos, merong meetings sa mga magulang. So, we started last week online. Wow. And it's a miracle, no? Parang miraculo na it worked, no? Yeah. So- We have 8 groups of 5. So, around 40 40 parents. participants. It's a place, lugar online na pwedeng mag-share ng kahirapan, ng buhay. So, it's a nice, and then we have prayer, and we have reflection and formation. So, maganda ang formation sa mga pamilya, no? Tapos, some months ago, we started ang meeting sa mga tatay. Wow. So, So we have- before, mga nanay lang, now, mga tatay naman. We will try to continue, no? We had some 15 tatay na only for the tatay, no? Yeah. Kasi kung kasama ng babae, So, baka magtalo na naman, no? So, well, that's parang nature na, no? Husband and wife. So, by the way, si Father Stephen is not from here. He is from Malta, no? isang maliit na isla sa Europe, Yeah. Republic. So, he is from Malta. Sabi niya, kinukwento niya nga sa akin, ang population nila, mas malaki pa ang population ng Quezon City. Right? Ang population namin, 400,000. Yeah, 400,000. Ang population po ng Quezon City, 1 million. Oo. So, maliit talaga yung kanilang isla, no? Yung kanilang bansa. But then, Father here is a priest, no? Na pumunta rito, conducted this charities para makatulong sa community, no? For how long have you been I here, am Father? almost 11 years now. 11 years here in the Philippines. I came 2010. Yo, so 11 years na si Father, no, to help people, not only to the people, but to form more seminarians to become a priest. Opo. Yan. Meron kaming dito, we are 4 na pari. So we help each other, no? Kung may tulong sa mahihirap, hindi ako lamang, no? Oo.
Hindi pwede. So, 4 na pari kami dito. Tapos may 6 seminarians. At saka 3 lay. Lay. Isang Wow. babae, dalawang lalaki. Yan. Okay. So, si Father siya yung action dito. Frontline. Yeah, he is the frontliner. So he's always on the go. He's always on the outside, and the prior, that is Father Father Hector. Yeah, that's Father Hector. So si Father Hector naman na yung pinaka-brain sa bago ang action kay Father Stephen. So pinakamahirap at trabaho ni Father Stephen because of it. No, but then no. Kamusta ka na? Marami naman na-accomplish tayo mga programs, di ba po, Father? I feel satisfaction, no, that although kahit na maraming challenges tungkol sa COVID restrictions, pero we were led by the Holy Spirit, no, para to find ways kung paano pwede tumulong Yes. ang mga mahihirap, no? So masaya ako na we managed to face the challenges. Yeah. Oo. And we still Grabe, ang dami challenges kasi. Then, I remember you also give relief to those people. outside o sa Yeah, outside. Actually almost every day tuwing gabi we go for a walk and we give the extra food sa mga street people. I remember, Father, yung last time na parang nagkaroon kayo na ang dami-daming gamit dito sa may... Ng damit. Yeah, Oo, recuperation. ng damit. Saan yun, Father? Nasunugan ba yun? They come from Australia. Aha. Ang mga And damit. And then you give it to the 13 at Isla Noa. Oh, okay. To the 13th Street and Isla Nova. So, grabe. So, hindi lang actually, they are not the community here. They are not the priest community here, no? No, religious community here. They have 3. No? But most of the time, the action here is from the MSSP, no? From the Missionary Society of St. Paul. From the name itself, missionaries. Yeah. So, kaya marami silang tinutulungan, marami silang charities. They are for the people, serving the people through God. By the way, Father, final message for our televiewers, kung meron po kayong gusto. Ang message ko ay to stay strong, no? Stay strong in this pandemic and never lose hope. If you are close to the Lord, kung malapit kayo sa Diyos, God will find a way, no? Where there seems to be no way, no? There's a song that so trust in the Lord and He will find a way for your difficulties. Never lose hope. Yes. And as well, I believe that God will provide. God will provide always. Yes, as always. So, naniniwala ako ron. Last, Father, if you want to greet people, ng mga kaibigan. Okay, I greet everyone from Damayan Lagi. Yeah. Maraming kaibigan dito sa 13th Street sa Isla Noa, pero ang in front of De Los Santos doon. Rodriguez, yeah. Rodriguez, I used to celebrate funerals, no? Yeah. During pandemic. So, I greet all the benefactors who help even from here, from the area. So, like there is one who was sponsoring the merienda for the children. Yo, wow. They have merienda, those who come here. So people help when they know that you are when you are doing things for the poor. So thank you for all the benefactors as well. Yeah. Thank you po. Hindi po ako nakakaabot. Pag nakita ko po sa Facebook ni Father, tapos na po yung pangyayari. Anyway, so thank you so much, Father Stephen. Thank you. Thank you rin po sa mga manonood. So alam nyo na, lagi po akong gumagala, no? At hindi lang po iisang tao yung tinitignan natin. Lahat po tinitignan natin, lalo na po yung nakakatulong. So hindi lang po
gobyerno, hindi lang po yung mga public officials, hindi lang po yung mga police, mga bombero, but then may mga religious din po tayo, mga nasa community natin na tumutulong rin. Hindi man ganun kasikat, hindi naman ganun kahayag, pero marami silang natutulungan. Muli, ito si Whiskey para sa bisita ko to, Balita Tawanan. Back to you, Brother Magic. Yeah. Thank you, Pastor. Yes, salamat kay Brother Rick na marami nang nag-aabang ng kanyang segment. Ano pang inaantay natin? Eh di, batian na! Oh my God! Nagpapasalamat po ang Balita at Tawanan sa mga nag-sponsor na aking kaarawan noong linggo, July 18, sa mag-asawang Miss Pia at Mr. Noel na nagpagamit ng kanilang private pool at sa kanilang anak na si Noel Rico Mark, maging ang kanilang sekretary na si Giselle. Maraming salamat po. Thank you rin po sa lahat ng nagpadala ng pagkain, cakes at soft drinks. Kay Kapitan John Reyno, brother, thank you. Kay SFO4 Miles Valdez, salamat po. Kay Brother Ruel Alban Parico, thank you. At sa mga naging bisita ko, salamat po sa inyong lahat. At naging masaya ang selebrasyon, huwag po kayong magsasawa sa uulitin. Pagbati rin po sa mga sumusunod. First year anniversary para sa unang taong pagkakatalaga bilang Chief of Police ng Station 11, Galas, Quezon City, kay Lieutenant Colonel Elizabeth D. Hasmin. Saludo po sa inyong lahat dyan. Hi din po sa mga sumusubaybay sa ating programa sa Aguilon Clan, especially to Maria Aguilon, Pamilya Badajos na sina Milagros, Saibel at Chula Badajos, kina Marife at Monchito Lacaba, kina Dina, Rico, Rina, Joy Abaygar. Hello din sa pamilya Oabe, kina Susan, Gary, Grayson, Grayan at Kaisa Oabe. Habol na hello po kay Primo Santos from Baguio City. Maligayang bati po sa mga may kaarawan noong July 20 na sina Philip and Timothy ng Kill 14 at Dari Jackla. Noong July 21 kay Fire Chief Chief of CLS Fire and Rescue Volunteer Choy Vergara. Happy birthday din kina Deputy Fire Chief of Lord Baden Powell Communication Fire and Rescue Volunteer Incorporated na sina Benedict Corpus and Senior Firefighter Sherwin Chavez. Noong July 22 na sina Secretary Netso Malinog at Frances Castro, Christine Pagulayan, Jennifer Gabilan Macapagal, Rain Serbano, San Pedro, Lexi Chavez at sa kaibigan natin dyan sa May Paho, Caloocan na si Jet Tan. At noong July 23, sina Ira Go, Sheila Gugulin Albao, Rosalie Saligumba, Mahi Pontejos, Geraldine Munson at Jenny Lim, kay Father Harold Rentoria, OSA, Jenna Lintalha at Jackie Talabon. At happy birthday sa nagse-celebrate ng kanyang kaarawan ngayon, araw ng Sabado, July 24. Gaya ni na Ana Sual Melgar, Santino James Albao, Majin Bisi, Cristina Principe Enriquez, Joey Villanueva, Annalyn Antique Saong. Bukas, araw ng Linggo, happy birthday din, July 25, sa kaibigan natin na si Dr. Rina Flores Enconado, kay Jeneline Radan Perales, Ber Albao, Maria Manawis, at Sofia May Bugnos. Sa July 26, babatiin na rin natin ang happy birthday ang batang makulit pero masipag na si Edgar Obama Lucis. Special na pagbati sa isang magandang binibini dyan sa Happy Compound na kasalukuyan nagse-celebrate ng kanyang kaarawan ngayon, araw ng Sabado, July 24, na si Juliet Baby Dison. Kasalukuyan nag-happy-happy sila sa kanilang bahay. Maligaya ang panonood na rin sa kanyang mga bisita gaya ni na Jing Abad, mga anak nito na sina Daniel at Anton, kay Michelle Madignay at mga anak na sina Princess Dayan at Denise, yung magkapatid na Angie at Christy Balyeras at anak na si Glenny.
kay Colin Espanyol at anak na si Jamie, Oji, Pretzel at Primo. Hello din kay Ellen Bustalino, kay Lindy Bunya at Senyang. Bisita niya rin ang magaling na hairdresser na si Mitch Caparuso. Sa inyong lahat dyan, tandaan, bawal malasing. At sa mga nag-birthday, gaya ng dati, last nyo na to. Next year na ulit. Tawa na na. Ang tao mo. Ang taong mahilig magpatawa, ang masarap mahalin. Masarap mahalin ang taong masaya. Pag-ising mo pa lang, good vibes na. Ang taong mahilig magpatawa, magaang magdala ng kahit na anong problema. Di halata kahit palpak na ang ginagawa. Mabagal ang pagtanda kung lagi kayong masaya. Kung seryoso ang usapan, talaga namang maantig ka at luluha. Ang taong mahilig magpatawa, may sense of humor, magaling mag-isip. Ika nga, mataba ang utak. Siguradong magkakaanak kayo ng isang matalino. Ang taong masaya, kahit nasasaktan mo na, di halata kung nagdaramdam na ito. Kahit nagpupuyos na ang damdamin sa sama ng loob, di niya magawang magalit. Kahit halos sasabog na ang dibdib. Dahil ang mahalaga sa kanya ay yung lagi ka lang masaya habang minamahal ka niya. Habang nakadapo ang dalawang langaw sa isang tumpok ng ebak, ay biglang umutot ang isa. Nagalit ang langaw. Sabay sabing, ang bastos mo naman, kumakain tayo. Sumakay na nag-iisa sa jeep na pampasayero si Pedro. Napansin niyang duling ang driver nito. Nakaisip ng kalokohan. Sa isip niya, tama, 10 pisong coins ang ibabayad ko sa driver. Aakalain niyang 10 pisong coins ang ibinayad ko at susuklihan pa ako ng 5 piso dahil 15 lang ang pamasahe sa pupuntahan ko. Buong gilas na naangisi na nagbayad si Pedro. Mama, bayad. Sagot ng driver, kulang pa ito. Bakit? Magkano ba binayad ko? Tugon ni Pedro. 210, sagot naman ng driver. Galit-galitan si Pedro. Ganun naman pala eh. May sukli pa akong 5. Sigaw naman ng driver, ano sukli? Kulang ka pa nga. Paano yung kasama mo? Nagmamando ng traffic ay isang pulis sa gitna ng kalsada. Nakita niya ang isang lalaking tumatawid na lumalangoy kahit walang tubig. Agad pinituhan ito at hinuli. Sabi ng pulis, ano yung ginagawa mo? Bakit ka lumalangoy habang tumatawid? Eh wala naman tubig. Ngumiti lang ito at biglang humiga at nag-backstroke papalayo sa pulis. Nagalit ang pulis, biglang umupo sa kalsada at kinuha ang batuta nito at ginawan sagwan para habulin ang siraulo. Nag-out of town ang magkaibigan, iisang kama lang ang tulugan nila. Pagkagising kinabukasan, nagbida agad si Tolitz. Alam mo, Miguel, ang ganda ng panaginip ko kagabi. Nasa isang isla raw ako, kasama ko sina Aramina, Rupa May Quinto, Rupa Gutierrez at Pia Worsbach. Lahat malalaki ang dibdib at ako lang nag-iisang lalaki. Tanong naman ni Miguel, tapos ano nangyari? Lahat sila puging-pugi sa akin. Lahat sila paromansa sa akin. Anong ginawa mo? Tanong ulit ni Miguel. Isa-isa kong nilaan mga cleavage nila. Biglang binatukan ni Miguel si Tolitz. Walang hiya ka. Kaya pala pagkagising ko, basang-basa ng laway yung puwit ko. Kwentong superhero naman tayo. Kasalukuyan lumilipat si Superman sa himpapawid. Nang makita niya si Wonder Woman sa may batuhan. Hubot-hubad na nakabukaka. Nagulat si Superman sa nakita. Matagal na niyang kursunada itong si Wonder Woman. Naalala niya si Superman nga pala siya. Ilalabas ko lang ang junior ko sa brief at bigla akong dadive kay Wonder Woman. Isang mabilis lang at lilipad tuli ako na di niya ako makikita. Siyempre, si Superman ako eh, sa isip nito. At yun nga ang ginawa ni Superman nang makaraos ay agad na lumipad dito sa himpapawid. At tuwang-tuwa sa isip nito,
Nadali ko rin si Wonder Woman pag mamalaki nito. Kinabukasan, nasa lubong ni Superman si Invisible Man sa nahirap lumakad at paika-ika. Tanong ni Superman, Invisible Man, bakit hirap ka maglakad at paika-ika? Sagot naman ni Invisible Man, kasi kahapon nasa batuhan kami ni Wonder Woman at nagtatali. Biglang may sumundot na kung ano sa aking pitan. Si Invisible Man pala nadali ni Superman. At sa yun pala yun, dagdag ka laman. Sa bundok sa Pilipinas na may pinakamagandang view. Una, ang Mount Pulag. Ang Mount Pulag ang pinakamataas na bundok sa Luzon. At pangatlo, sa buong Pilipinas. Bagamat tagus-buto ang lamig sa Mount Pulag, hindi ito alintana ng mga namumundok dahil sa malaparaisong naghihintay sa tuktok nito, gaya ng Sea of Clouds na patok at perfect background para sa Instagram photo mo. Ito ay matatagpuan sa Benguet mula Maynila. Aabuti ng halos 12 oras ang biyahe papuntang Kabayan, Benguet, kung saan magsisimula ang trail patungong Mount Pulag. Itinuturing itong sagrado ng mga katutubo sa lugar dahil malapit na raw ito sa langit. Naniniwala silang maaari na nilang makausap ang Diyos. Pangalawa, ang Mount Ulap. Isa pang bundok sa Pilipinas na may magandang view ay ang Mount Ulap, kung saan ang simoy ng hangin at lamig ng klima ay parang Pasko buong taon. May 3 tuktok ang Mount Ulap, ang Banaw, Bungal at Mount Ulap Summit. Tinatawag itong Mount Ulap dahil kapag narating mo na ang tuktok nito, tila ba naabot mo na ang langit dahil sa Sea of Clouds na bubungad sa iyo. Ito ay nasa Itogon, Benguet. Mula Maynila, bumiyahe ka papuntang Baguio. At pagdating mo doon ay kailangan mo sumakay ng jeep papuntang Barangay Ampukaw, kung saan magsisimula ang trail paakyat ng Mount Ulap. Isang engineer na nagsosurvey lang sa lugar ang nakadiskubre ng Mount Ulap noong February 1, 1939. Pangatlo, ang Mount Daraitan. Kung naghahanap ka ng bundok na pwedeng akyatan malapit sa Kamaynilaan, pumunta ka sa Mount Daraitan. Matatagpuan ito sa Tanay Rizal, 2 oras mula sa Kamaynilaan. Marami nagpupunta dito para sa mga gustong mabilisang hike. Doon ay makikita mo ang ganda ng Sierra Madre at Laguna de Bay. Ito ay nasa Barangay Daraitan, Tanay Rizal. Mula crossing, sumakay kang jeep o van sa EDSA Star Mall papuntang Tanay. Pagdating mo doon ay kailangan mo sumakay ng jeep papuntang Sampaloc at mag-tricycle papuntang Daraitan. Ang pangalan Daraitan ay nagmula sa dalawang salita. Dara na ang ibig sabihin ay limestone at Aita na isang uri ng tribo sa Pilipinas. Pang-apat, ang Mount Batulaw. Hindi man ito isa sa pinakamataas na bundok sa Luzon at Pilipinas, pero isa naman ito sa mga pinakamahirap akyatin. Huwag kang mag-alala, beginner-friendly rin ang Mount Batulaw. Bawat dadaanan mong mini-peaks ay may kanya-kanyang gandang tanawin. Ito ay nasa Nasugbu, Batangas. Sumakay kang bus mula Coastal Mall papuntang Nasugbu, Batangas. Doon ay bumiyahe ka pa Evercrest at simula at trek. May 12 tuktok ang Mount Batulaw. Panlima, ang Mount Pico de Loro. Isa sa pinakamadaling akyatin na bundok sa Pilipinas ay ang Mount Pico de Loro sa Batangas. Malapit ito sa Puerto Azul at Kaylay Bain sa Cavite. At parte ng mountain range ng Mount Palay-Palay. DNR protected ang Mount Pico de Loro. Sikat dito at tuktok na tinatawag nilang Pico de Loro Monolith dahil kahugis ito ng tuka ng loro, pero pinagbabawalan na ang hikers na umakyat doon dahil hindi na raw ligtas ang peak. Perfect ito for day hikes at ang maganda rito, may chance pang makakita ka ng mga exotic na ibon at unggoy. Ito ay matatagpuan sa Nasugbu, Batangas. Mula sa Coastal Mall, sumakay kang bus patungong Ternate, Cavite. Pagdating mo doon, ay sumakay kang jeep o tricycle papunta sa jump-off point ng Mount Pico de Loro. At tuktok nito ay hugis tuka ng loro, kaya naman tinawag itong Pico de Loro. Ang pang-anim, Mount Apo.
Kung tinatanong mo kung ano ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ito ay ang Mount Apo sa Cotabato at Davao del Sur. May taas itong 2,956 meters above sea level at kinukonsidera bilang grandfather of the Philippine Mountains. Hindi rin madali ang pag-akyat dito dahil matarik ang iyong dadaanan. Ito ay nasa Davao del Sur. Mula Maynila, mag-book kang flight pa Davao City. Pagdating mo doon ay sumakay kang van patungong Idapawan at magpunta ka sa barangay Olimabis kung saan ang jump-off point ng Mount Apo. Itunuturing itong center for endemism dahil nagsisilbi itong tirahan ng dandang hayop at halaman na dito lang sa Pilipinas matatagpuan. Pampito, Mount Batulusong. Gusto mo bang makakita ng Sea of Clouds malapit sa Maynila? Posible yan sa Mount Batulusong sa Tanay Rizal. Itong dahilan kaya dinarayo ito ng mga turista. Bukod dito, malapit lang ito sa Maynila, kaya paborito ito ng mga namumundok for a quick hike. Hindi lang Sea of Clouds ang makikita mo sa Mount Batulusong, kundi ang iba pang nagagandahang bundok na parte ng Sierra Madre. Ito ay nasa Tanay Rizal. Mula crossing, sumakay kang jeep o van sa EDSA Star Mall papuntang Tanay. Pagdating mo doon ay kailangan mo sumakay ng jeep papuntang Sampaloc at sumakay sa habal-habal papuntang Barangay San Andres. Nagmula ang Bato Lusong sa dalawang salita. Bato o rock at lusong, isang material na ginagamit noon na gawing palay ang bigas. Ayon sa mga lokal, kaya ito tinawag na Bato Lusong ay dahil may nakita raw ang mga sinaunang tao sa bundok ng malaking bato na kahugis ng lusong. Pangwalo, Marlboro Country. Hindi ka taka-taka kung bakit itinuturing na lugar para sa mga broken-hearted ang Sagada. Dahil sa ganda ng mga tanaw sa lugar, mapapawi lahat ng sakit at mapapalitan ito ng saya at pagkamangha. Isa sa pinaka-dinarayo ng mga turista sa Sagada ay ang Marlboro Country dahil sa scenic views at Sea of Clouds doon. Bukod sa Sea of Clouds, makikita mo rin ang 360-degree view ng Sagada, Bontoc at Sabangan at Mount Lamagan. Ito ay nasa Sagada, Mountain Province. Mula Cubao o Maynila, sumakay kang bus papuntang Sagada. Noong unang panahon daw ay madaming kabayo sa Marlboro Country ang malayang nag-iikot. Pero ngayon, wala o madalang na lang. Pansyam, Mount Giting-Giting. Ang Mount Giting-Giting ang itinuturing na pinakamataas na bundok sa Romblon at isa sa pinakamataas na bundok sa Visayas. Maganda ang tanawin sa lugar, pero bago mo ito makita, kailangan mo munang dumaan sa matinding pagsubok. Hindi kasi madali ang pag-akyat sa Mount Giting-Giting. Sa katunayan nga, isa ito sa pinakamahirap akyatin na bundok sa Pilipinas ayon sa mga professional hikers. Ito ay matatagpuan sa Romblon. Mula Maynila, magbas ka patungong Batangas Port. Doon ay kailangan mong sumakay ng barko para makarating sa Romblon. At pang-10 at panghuli, ang Mount Tapulao. Ang Mount Tapulao ang pinakamataas na bundok sa Zambales at Central Luzon. May taas itong 2,037 meters above sea level. Hindi gaya ng iba na puro Sea of Clouds ang natatanaw. Dito ay sabot-saring mga halaman at insekto. Incredible ang flora and fauna sa Mount Tapulao. Sa katunayan nga, hindi lang ito paboritong akyatin, kundi pati research area. Ito ay nasa Palawig, Zambales. Mula Maynila, sumakay kang bus paiba Zambales. Pagdating mo doon, ay mag-jeep o tricycle ka papuntang Palawig at sumakay ng tricycle papunta sa jump-off point. Mayaman ang Mount Tapulao sa mga kakaibang uri ng mga halaman at insekto, kaya paborito mo itong lugar para magsagawa ng pananaliksik. Ang balita tawanan sa ating mga sponsors. Kay Mr. Jeffrey Santos ng Devil's Burger na may branch dyan sa Litex Payatas at Bonnie Serrano sa May Krame, ang walang katulad sa sarap na hamburger. Sa magpartner na Sinay Stan at Isay ng Bounce and Ounce online bake shop and all baking needs. Kontakin lamang po sa numerong 0932-378-0621
at sa kanilang FB page para po sa nais magpa-customize ng kanilang cake. Kay Dr. Francis Palencia, Chief Operating Officer, Argonix Medical Corporation. Pwede po ninyong tawagan sa kanilang hotline number 837-7377. Matatagpuan ang Argonix sa Regalado Highway, Novaliches, Quezon City. Kay Miss Mickey Garcia Ayalin sa kanyang Casa Garcia at Casa Garcia Kusina, dyan sa ground floor ng UP Town Center, matatagpuan. Kay Mr. Tom Shinda Silva ng Angry Neighbors Performance, ang kanilang shop ay nariyan sa Marikina City. At kay Alex Dalida ng Kowa Bicycle Store sa Barangay Holy Spirit, Commonwealth, harap lang po ng Kowa. Kay Mr. Michael Lim ng 7175 Vape Shop na matatagpuan sa 717 Sibilia Street, Binondo, Manila. Contact number 0935-192-8840. Kay Mr. Francis Dayan ng Chill Collection Vape Juice. Contact number 0945-499-5100. So, paano mga abangers? Pansumandali nating tatapusin ang ating masayang programa. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Magtatawanan sa programang binuo at pinag-isipan. Eksklusibong para sa inyo. Ang balita at tawanan. Kahit saan ka pupunta ay huwag kang tanga-tanga. Huwag kang tanga-tanga. Pagkat walang ospital sa taong tanga. Pag nakasakay sa bus ay huwag kang tanga-tanga. Sa iyong pupuntahan di mo alam, lagpas ka na. Pag naglalakad sa bangket ay huwag tanga-tanga. Di mo nalalaman, nalalaslas ang iyong bulsa. Huwag kang tanga, huwag kang tanga. Huwag kang tanga-tanga, huwag kang tanga. Kahit saan ka pupunta ay huwag kang tanga-tanga. Huwag kang tanga-tanga. Pagkat walang ospital sa taong tanga. Kapsat, saan ka ba nang galing? Mangyari, may nakita ko ang daming taong nakapila. Oo, nakapila din ako. Di ko alam sini pala yun. Oh, pagkatapos ang nasa loob na ako, nadinig ko may nagtawanan. Oo, tumawa din ako. Pagkatapos nakita ko may nag-iyakan. Oo, nakiiyak din ako. Oh, pagkatapos maya-mayang konti may nagsigawan. Nahulog. Uy, sumigaw ka rin. Hindi na ako sumigaw. Bakit? Ako yung nahulog eh. Pag nagmamaneho ka ay huwag kang tanga-tanga. Baka mabangga kay nakududong mahirap na. At kung ang trabaho mo naman ay sa opisina, palalayasin ka pag ika'y tanga-tanga. Huwag kang tanga, huwag kang tanga. Huwag kang tanga-tanga, huwag kang tanga. Kahit saan ka pupunta ay huwag kang tanga-tanga. Huwag kang tanga-tanga. Pagkat walang ospital sa taong tanga. Pagkat walang ospital sa taong tanga. Huwag